Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Habadis, shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nako, tingnan mo yung mukha ng peklat ng kutsilyo. Fuck, bago pa makita ng apo na ito na kailangan nating umatras lahat. Hindi ko akalain na ganito pala kaswert ang lalaking ito sa tae, at nataman siya bigla. Tingnan mo ang golden armor niya. Damn, just like his armor, hindi natin kayang maging sundalo sa buong buhay natin. Lahat, may sinabi ka sa akin, at ang iyong mga salita ay puno ng pangungutya at paghamak. At ang mga makakapagsabi ng mga salitang ito ay hindi maaaring maging miyembro ng Polar Bear Legion, ngunit ang mga rebelde lamang na hindi matagumpay na sumali sa mga Polar Bear. Fuck, ito ay isang aso laban sa isang tao. Tama, pagkatapos tanggalin ang layer ng balat ng aso, ang kanyang peklat ay hindi bagay ng aso. Hindi ko alam kung ano ang ipapakita ko. Hindi pa gawa sa ginto ang baluti na iyon, at saan nanggagaling ang ginto. Hindi naman napisil ni Angelica ang ina-ina. Oo nga, kung may kakayahan ka talaga, lumabas ka at agawin mo, anong kakayahan naman para agawin ang mga gamit ni Angelica? Ang mga taong ito ay takot sa mga lobo noon at tigre sa likuran. Kung hindi sila sumama kay Han Sanchen, natatakot silang gagantihan sila ng maaga o huli. Sa makatuwid, ang huling resulta ng grupong ito ng mga rebelde ay pinili nilang maghintay at makita. Kung kailangang gumamit ng dahas si Han Sanchen para pilitin sila, hindi imposibleng sumali sila kay Han Sanchen. Kung tutuusin, mahalaga ang buhay. Gayunpaman, kung hindi ito pinilit ni Han Sanchen, syempre gusto nilang umatras at umalis dito. Pagkatapos, bumuo sila ng isang maliit na hukbo at gumawa ng ilang pagnanakaw. Ang pamumuhay sa isang mag-ara at maginhawang buhay, kahit na ang mga nakatataas ni Angelica ay nagpadala ng mga tao upang maghayganti sa oras na iyon, hindi sila matagpuan. Sa ngayon, nakikita si Han Sanchen na naghahanda ng napakaraming magagandang bagay para kay Scar. Natural, maasim ang mga taong ito. Isa-isang sinubukan nilang magsalita ng maaasim na salita. Sa sandaling ito, hindi siya nagsasalita, ngunit ang hukom na halatang pinuno ng gang na ito ay ngumisi. Halatang punong-puno ng panghahamak ang mukha niya. There's no way. Now that they've robbed the treasure, of course they have to find a way to show it off. Kung gusto natin sisihin tayo, si Angelica lang ang masisisi natin. Damn, we don't understand the truth of not revealing the wealth. We have to bring a pile of gold and silver treasures para ipakita at ihain sa kaldero. Ngayon, kinuha ng mga tao ang malalaking handa, kaya natural na kailangan nilang i-install ang mga ito. Gayunpaman, ang nouveau riche, mukhang kaakit-akit, ngunit sa katunayan naiintindihan mo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ng hukom, agad na naunawaan ng lahat ang kahulugan at tumugon sa isang panunuya. Ang kahulugan ng mga salitang ito ay nangangahulugan na sinuntok lang ni Han Sanchen ang taong matabang na may namamaga na mukha. Dumating ang windfall, at nawala ito sa isang iglap, at gusto kong magpanggap na mapilit, kaya binaliw ko ang ginto dito, ngunit pagkatapos noon, wala na. Sa makatuwid, maraming mga alamat tungkol sa kanya, Han Sanchen, sa mga ilog at lawa, ngunit hindi pa namin narinig ang tungkol sa Mysterious Man Alliance sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngayon, siya pa nga ang nagdala nito ng mag-isa. Hindi mo nakita yon, kahit pumunta sila sa Heavenly Demon Castle natin, konti lang sila. Anong ibig sabihin nito? Haha, matagal nang disbanded ang team, pero isang pangalan na lang ang natitira para lokohin ang mga tao. Hindi yon, maganda ang sinabi niya, at umasta siya na para sa lahat,
Pero sa totoo lang nawalan siya ng sariling tropa at ngayon ay naghahanap ng pagmumulan ng tropa. Takot siyang gantihan ng mga nakatataas natin, kaya, tuldok-tuldok-tuldok panipi. Naniniwala lang itong mga hanggal na sibilyan, kaya ang mga sibilyan ay maaari lamang maging mga sibilyan, at ang kanilang IQ ay hindi sapat. Sa pagsasalita ng mas maraming grupo ng mga tao na sinasamahan, ang maasim na pagsasalita ay naging mas nakakabaliw. Paano nila nalaman na ang Mysterious Man Alliance ay talagang lumalakas, at si Han Sanchen ay madalas na nag-aatubili na hayaan silang kumuha ng masyadong maraming mga panganib matapos husgahan ang kanilang mga iniisip at opinyon sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha, hindi na siya nakaramdam ng galit. Sa oras na ito, nang iangat ng hukom ang kanyang mga mata sa kagustuhan, nagkataong nakipag-eye contact siya kay Han Sanchen. Nang makitang nakatingin din si Han Sanchen sa kanya, lihim niyang sinabi na masama siya. At si Han Sanchen, gaya ng inaasahan, ay biglang naglakad patungo sa gilid na ito sa oras na ito. Storytelling channel sa YouTube. What the hell? Malas talaga ng mga taong umiinom ng tubig sa ngipin ng kanyang ina. Kaya lang wala akong kinukutya, nahuli ako. Mabilis niyang ibinaon ang ulo at ibinaba ang ulo. Maya-maya, naglakad na si Han Sanchen. Nang makitang ibinaba ng hukom ang kanyang ulo, ang iba ay napalingon sa isang tabi. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, hindi ba kayo masyadong nag-usap ngayon? Ano? Pagdating ko, hindi na kayo nagsasalita. Ang mga ekspresyon sa mukha ng ilang tao ay walang pinagkaiba sa pagkain ng tae. Ngunit gaano man ito kakulit, may iilang tao lang ang hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Mukhang hindi ako welcome. Ang pangungusap na ito, ang mga tao sa paligid ay mas natatakot na kausapin. Tanggihan ito, kung kukunin ito ni Han Sanchen para hilingin sa kanila na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa kung ano ang gagawin, hindi mo may pagpapatuloy ang mga masasamang bagay na sinabi mo lang. Pero aminin na natin, ito ba ay katulad ng pag-amin na hindi sikat si Han Sanchen? Hindi ba't mas oras na para magmadali para mamatay? Kaya naman, bukod sa tahimik na umiling, ang lahat ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit isang salita. Master Han, you misunderstood, we were just chatting a few words. Nang makitang lumuwag na ang kapaligiran, hindi napigilan ng hukom na maglaro ng rotonda. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, iyon lang, kung nakikipag-chat ka, maaari kang magpatuloy. Lahat ay may mapait na mukha. According to me, hindi chismis ang sinasabi mo, kundi chismis lang ako. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakawalang galang na kapag nagalit si Han Sanchen, ito ay magiging isang kapahamakan para sa kanila. Bakit? Paano? Master Han, ikaw, hindi ka ba nagbibiro? Oo, kami, paano ka namin natsitsismisan? Nang makita ang kanilang mga ngiti na humihingi ng tawad, nagbigay ng malamig na ngiti si Han Sanchen at nagpatuloy, sa totoo lang, kung magsasalita ka ng masama tungkol sa akin, magsasalita ka ng masama tungkol sa akin. Hindi ako magaling sa anumang bagay, ngunit maaaring tanggap ko ang iba na nagsasalita tungkol sa akin. Mabuti man o masama, kaya kong tanggapin. You dare not admit it. It doesn't matter. I can roughly guess what you are talking about. Ibig sabihin lang, mahilig akong magpakitang gilas, at magpapakitang gilas ako ng golden armor, di ba? Ang mga mukha ng ilang tao ay parang mga talong, at kailangan kong aminin na ang hula ni Han Sanchen ay totoo. Pero hindi nila maamin. Magandang sabihin. Bahagyang tumingin si Han Sanchen sa karamihan, hindi man lang galit. Master Han, kami, hindi namin sinasadya. Hindi, ibig mong sabihin. Nakangiting nagpatuloy si Han Sanchen, pero hindi bale, nasa iyo ang bibig. Siyempre, ang gusto mong sabihin ay kalayaan mo. Ang hukom ay lalong nahihiya, at ang daliri ng paa ay maaari pang ang direktang eye buckle sa isang sapatos para sa isang tatlong silid at isang bulwagan. Tinapik ni Han Sanchen ang balikat ng hukom, huwag kang masyadong matakot, wala naman talaga. Basta, gusto kong linawin ang isang bagay, iyon ay, nasa iyo ang iyong kalayaan sa pananalita, ngunit dapat din akong magkaroon ng karapatang lumaban. Master Han, ikaw, anong ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ng judge. Si Han Sanchen ay hindi nagsasalita ng walang kaparirikan, at nang igalaw niya ang kanyang kamay,
ilang gintong brick ang nakakalat ng direkta mula sa space ring. Gusto mo ang mga bagay na ito, tama ba? Bagamat hindi sila nang ahas na aminin ito, hindi nila namamalayan na pinatango nila ang kanilang mga ulo. Yes, but a gentleman loves money, and he take it in a proper way. I make a bet with you. If you win, these are yours. Kapag natalo ka, you can come to the stage for me and apologize in public. How about that? Ganon ka-simple. Ang hukom ay orihinal na nais na tanggihan ito ng hindi malay. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kapantay ni Han Sanchen. Natural, hindi mo ba pupusta na hindi puro kalokohan ang bagay na ito? Ngunit nang marinig niya ang kahilingan para sa taya na ito, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Tumingin sa kanya si Han Sanchen, tumanggo at sinabing, natural, ganoon ka-simple, maglakas loob ka bang tumaya? Damn, this thing. Bale matalo ka, makakakuha ka ng ganyang kalaking tambak ng gold bricks pag nanalo ka, kahit tanga, hindi ka tatanggi. Master Han, I bet, words count. Tuparin mo ang iyong salita. Okay. Anong taya? Malakas na sabi ng judge. Kumilos si Han Sanchen, at pagkaraan ng ilang sandali, ang peklat sa di kalayuan ay agad na tumakbo. Para kay Han Sanchen, ganap na siyang tinuturing ni Scar bilang kanyang lolo. Wala siya. Dahil lang sa pagsunod ko kay Han Sanchen, pumunta ako sa tugatog ng buhay ko ng sabay-sabay. Si Deng Chantian pala ay isang maliit na gangster na may kung anong kapangyarihan. Kahit na mayroon siyang ilang mga kasanayan, ang kanyang grado at katayuan ay polar kung tutuusin. Ngunit ngayon, binago niya ang kanyang katawan at agad na naging commander-in-chief ng 10,000 tropa. Nakasuot siya ng gintong baluti at may hawak na gintong sibat. Siya ay napakadakila at mapagmataas. Sa sandaling nasa lugar ang peklat, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kanang kamay, at ang eksena ay tahimik sa isang iglap. Lumingon din ang lahat kay Han Sanchen sa unang pagkakataon. Everyone, Scar is the commander of my current polar bear regiment. Bagamat nagmamadali ang oras, gumawa din ako ng simpleng armor para sa kanya na pag-aari ng mga polar bear. Originally, this is just to show everyone the finished product, para magkaroon din ng mentality ang mga kapatid na sumasali sa amin at malaman kung ano ang makukuha nila in the future. Ngunit sa kasamaang palad, sa mata ng ilang mga tao, ang mga aksyon ni Han ay naging isang tinatawag na pagpapakita ng kayamanan. Oo, lahat ay kapatid ni Han Sanchen. Si Han Sanchen ay natural na umaasa na ang bawat kapatid ay maaaring magkaroon ng hindi mabilang na kayamanan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Han Sanchen ay walang naiintindihan na dahilan. Kapag may buhay, pera ay pera, tama ba ako? Oo, sumagot ang karamihan. Tama, ang baluti na ito ay hindi lamang para bigyan ka ng pera, kundi para mailigtas din ang iyong buhay. Kaya, para mapatunayan ito, inihayag ko na lang. Makikipag-away si Scar kay Judge. Kung mananalo ang Judge, sa kanila na itong tambak na gold bricks. Malaya silang makakaalis dito dala ang gold bricks. Walang makakapidyo sa kanila, understand. Nang marinig ng lahat ang mga salita, kakaiba na tumingin ka sa akin at tumingin ako sa iyo. Malinaw, mahirap intindihin ang desisyon ni Han Sanchen ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, ito ay katawa-tawa. Ito ay halos katumbas ng pagbibigay ng pera sa huwes ng libre, at kasabay nito ang paglabas ng kanyang mukha upang tamaan ang kalaban. Maraming tao ang gustong magsalita tungkol dito, ngunit hindi nila alam kung paano magsalita ng ilang sandali. Si Scar ang pinakamalapit kay Han Sanchen. Sa oras na ito, nagmamadali siyang lumapit sa tenga ni Han Sanchen at mahinang sinabi, sabi ko Alliance Leader, ikaw. Maaaring hindi mo pa ako gaanong alam. Ang puntong ito, dapat aminin din ni Scar. Kahit na ang pakikitungo sa mga piling sundalo sa lungsod ay isang malaking problema, hindi banggitin ang isang sobrang dalubhasa tulad ng hukom, na ilang antas sa itaas ng mga piling sundalo. Sa makatuwid, ito ay dapat na isang pagkakataon upang makakuha ng pagganap sa harap ni Han Sanchen, at si Scar ay kailangang sumuko at sabihin kay Han Sanchen ang totoo. Marahan na ngumiti si Han Sanchen, at bago pa siya makapagsalita, tumawa na ng mayabang ang judge. Scar, may konting kaalaman ka pa sa sarili. Akala ko magyayabang ka at magpapakitang gilas sa harap ng bago mong amo.
Nang bumagsak ang mga salita ng hukom, ang lahat ay nagsimulang tumawa. Hindi naman sa sobrang yabang nila, sa totoo lang, itong lalaking ito na si Scar ay hindi man lang makayanan hanggang nila, lalo pa bang lumaban sa judge. Iyon ay ganap na paghampas sa bato gamit ang itlog, na lampas sa sariling lakas. Medyo nahiya din si Scar. Masyadong nakakahiya na bigyan si Han Sanchen ng impresyon na umatras ng walang laban sa unang labanan. Scar, ano bang kinakatakutan mo? Simula nung hiniling ko na lumaban ka, natural, naniniwala akong kaya mo. Ganyan ba kahirap manalo ng isang judge lang? Malumanay na sabi ni Han Sanchen, ngunit puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Sinulyapan ni Scar si Han Sanchen, at nang makita siyang ganito, nang agat ang kanyang mga ngipin, at sa oras na ito ay maibibigay lamang niya ang kanyang buhay upang samahan ang Ginoo. Okay, since the Lord asked me to do what, then I will do it. Siya na, Judge, halika, natatakot ako na hindi ka magtatagumpay sa huli. Nang marinig ang panunokso ni Scar, malamig na ngumiti ang hukom. Scar, huwag masyadong magsalita, bagamat bibigyan kita ng kaunting lakas sa mukha ni Han Sanchen, ngunit hindi nito mababago ang anumang resulta, maintindihan. You don't have to give me face, or in other words, ang judge, mas ligtas kang makaalis dito, mas mahirap ang ibigay mo sa akin. Kapag nalaman kong naglabas ka na ng tubig, then I'm sorry, kung lagyan mo pa ng tubig, I promise you will live here more difficulty. Sabi ni Han Sanchen. Bumalik ang tingin ng may peklat na aso kay Han Sanchen. Subordinate mo ba ang nima ko o kaaway mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!